Guys, good morning guys, good morning. Mag-update tayo ngayon guys sa mga nangyari sa Qatar guys na nagpiki sila ng protesta guys sa kay BBBM. Guys, ano nangyari sa kanila guys? Sa pauto-uto sa kanila, ano nangyari? Nakulong sila guys. Ngayon, kumukontra sila sa ating gobyerno. Kay BBBM, kumukontra kay BBBM. Pero ano nangyari guys? Nakulong sila. Ngayon, humingi sila ng tulong kay BBBM. Humingi sila ng tulong. Kaso si BBM guys, sobrang bait yan guys. Sobrang bait. Kala mo humingi sila ng tulong kay BBBM, papalabasin sila ni BBM sa kulungan. Pero, ang problema dun guys, pag iban sila sa Qatar guys, pauwi sila, i-deport sila guys, ang tama problema guys. Gutom yung pamilya nila. Pauto sila. Ha? Nagpauto sila, bago nila kilos protesta, pinag-aralan muna nila guys kung anong mangyayari sa kanila. Magugutom yung pamilya nila guys. Kung palayain sila guys sa kulungan, sa Qatar, pagkatapos, i-deport sila sa Pilipinas. Pagdating sa Pilipinas guys, ibaban sila kung saan na bansang lugar mag-abroad, sila makapag-abroad na guys. Paano yung pamilya nila guys? Kung may anak ka pa, mag-graduate sa high school, mag-graduate sa college, hindi mag-graduate dahil sa nangyaring kalokohan mong ginawa, paano nasira yung pamilya mo dahil sa kilos protesta? Magpikit ka sa harap ng embassy. Kalahin mo yun? Kumukontra ka sa gobyerno. Pagkatapos na kulong ka, hingi ka ng tulong sa gobyerno. Uto-uto ka. Sumusunod kayo sa mga bagay na sa mga politiko na hindi na tinatanggap. Sarili nga nila ng kulong, hindi nga nila nailabas. Tapos magpikit-pikit pa. Kayo rin kawawa. Bago sana kayo guys, gumunga ng hakbang, magpikit kayo sa embahada ng Qatar. Pag-aralan nyo muna guys. Ngayon sa mga taong gusto magre-rally sa embahada ng kahit anong bansa, kuwan sa inyo yan, leksyon sa inyo yan. Huwag na ituloy. Makukulong kayo, kawawa yung pamilya nyo. Hindi na kayo magpapadala ng pera sa pamilya nyo. Lalo na kung may nag-aaral kayong college, mag-graduate na lang. Hindi mag-graduate dahil sa inyo, hindi na kayo magpapadala sa pera. Kaya guys, kayo guys, bago kayo magpikit o mag-rally sa embahada ng anong bansa, pag-aralan nyo muna guys, kumukontra kayo sa gobyerno. Pero pag kontra nyo sa gobyerno, pag nakulong kayo sa gobyerno, rin kayo nahingi ng tulong. Niluloko nyo lang sarili nyo guys, niluloko nyo lang. Kaya guys, bago kayo gagawa ng hakbang guys, kayo ng mga OFW, katak kayo sa gobyerno natin. Pero maswerte kayo, wala kayo taxes na binabawas sa pinapadala nyo rito sa Pilipinas, sa mga pamilya nyo. Wala kayo pinapadala kahit 5 na bawas sa sweldo nyo pinadala rito. Walang tax kahit ng mga bagay. Pero kumukontra pa sa gobyerno. Pag nakulong kayo, hingi kayo sa gobyerno, pero kinakalaban yung gobyerno. Kung makalagabas man kayo sa Qatar, pauwiin kayo, i-default kayo sa Pilipinas, ibaban kayo sa ng lugar, hindi na kayo pwede makapasok. Yun ang problema nyo guys, kawawang pamilya nyo. O lalo na kung may binabayaran pa dito sa Pilipinas na kung kumuha kayong bahay, binabayaran nyo, nag-aaral yung mga anak nyo, magugutom sila guys dahil sa inyong mga kalukuhan. Kaya bago ng mga OFW dyan sa iba-ibang lugar, bansa, kung bago man kayo mag-rally sa embahada, pag-aralan nyo muna. Pilipino tayo. Huwag kayong magpapauto. Sarili nga nila, nagtatago nga sila. Sarili nga lang kulo, hindi nga nila may labas-labas, napapauto pa kayo. Si BBM, tahimik lang guys, pero mabait yan. Ang talino yan, nakatago ng talino yan. Kaya tinitira nyo yan, pero hindi nyo alam katalinuhan yan. Kaya kayo guys, kung OFW kayo, kung sino lumalaban yung mga vlogger din sa Pilipinas, bayad sila. Pero si BBM, hindi na pababayad yan, tahimik lang yan, pero ang katalinuhan yan, mas matalino sa tatay niya yan, pagdating ng araw. Kaya kayo, huwag na kayong gumagawa ng kalokohan. Hindi kumikibo yung tao. Dapat siya presidente, kahit anong gusto niya gawin, magagawa niya, pero hindi siya gumagawa ng hakbang na ikakasama sa mga kapwang Pilipino. Kaya kayo, kung gusto niyo magre-rally sa mga embahada kung saan lugar bansa, o dito mo sa Pilipinas, pag-aralan nyo muna. Kayo rin kawawa dito ng araw. Sige guys, leksyon sa inyo ng mga OFW. Ang pinaka-problema lang doon, makalabas nga kayo sa Qatar, i-deport kayo sa Pilipinas, at saka lahat ng bansa, hindi na kayo makapag-abroad, kayong kawawa. Kung may nag-aaral kayong anak, may binabayaran kayong bahay, yun ang kayong kawawa.